senior citizen natin at sa ating mga OFW, immigrants na nanonood na may mga kamag-anak dito sa lungsod na laging ipinagpapaalala, nag-aalala sa katayuan ng kanilang mga mahal sa buhay na naninirahan sa lungsod ng Maynila. Ay ito po ang inyong lingkod. Kami po ay nag-live to update you on a particular and very sensitive incident sa ating lungsod. At sana ito hindi pamarisan ng mga bata at lalo na ng mga papang-abusong individual na panghihikayat sa ating mga minor de edad. Ito po ay ang programa ng inyong Manila Public Information Office kung saan dito may sasaad ang mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. May update lang po kami sa inyo sa isang bata na natulungan ng Manila Social Welfare through Director J. De La Puente. At dito natin makikita na kapag ang barangayan ay epektibong nagtatrabaho at naglilingkod sa kanyang pamayanan, maraming masosolusyon ng suliranin na nasasakupan nilang lugar. At mga nanay-tatay ko, meron po isang insidente na inilapit si Kagawad Sinaida Flores, Kagawad Marichu Sieha at Kagawad Sherilyn Alejo ng Barangay 598. Ito po yung sa Tangka. At ito'y patungkol sa isang minor de edad. Inilapit nila to sa ating Manila Development Social Welfare. Kaso po ay isang patungkol sa isang minor de edad ng kanilang barangay at ang kanyang so-called nobyo. Ito po ang ating direktor at nanay at nanay at anak. Ito po, Director J. Ipaliwanag mo yung background ng ating insidente na ito sa lungsod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po sa Manila Department of Social Welfare noong November 20 po, nakatanggap po kami ng report mula po kila Kagawad Maricho Sieha na humingi po sila ng tulong regarding po sa problema ni Nanay Josephine de los Reyes. At doon po sa reklamo na yon, nawawala po yung anak ni Nanay Josephine na kulang 1 buwan na at hindi makita. At ayon po kila Kagawad Chu na sumama sa kanyang nobyo, sa kanyang nobyo sa isang lugar sa Caloocan at sa Taguig. At agad-agad naman po bumuo kami ng isang team na rescue team namin po sa MDSW at dito po pinasamahan namin yung mga kagawad. Una po nagpunta muna sa Caloocan, sir, sa Caloocan po at wala pong naabutan doon, pero nakakuha po sila ng lead doon. Wala po Caloocan, nalaman nila na merong pinagtatrabahuan na construction sa Taguig at mula po Caloocan papunta ng Taguig, natuntun po namin yung nasabing minor de edad at nakipag-coordinate po kagad kami agad sa Taguig Police, yung mga rescue team namin at kasama po sila kagawad at tatagpuan po namin yung bata roon at siya po inaibalik namin sa kanyang magulang. Ikaw naman na Nanay Josephine, alaga mo ba tong anak mo nito? Ano ba naman ang pumasok sa isipan mo? Kabata-bata mo pa. Okay naman magnobyo, yan ay maging takdang aral sa atin, sa mga bata. Wala namang masama magnobyo. Siyempre, minsan, alam mo, sa buhay, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Kinikilig-kilig tayo minsan, pag nasasabihan tayo ng mga katamis na salita. Okay naman yun. Hindi ko sinasabing masama. Pero tandaan ninyo, pag tayo minor de edad, como tayo minor de edad, wala na tayong obligasyon sa sarili natin at sa ating mga magulang. In fact, kahit hindi ka minor de edad, obligasyon tayo sa ating mga magulang. Yung paggalang sa magulang, kasi wala namang magulang na mag-iisip ng masama sa kanyang anak. Kaya mga batang nanonood, jowa-jowa, boyfriend-boyfriend, nobyo-nobyo, fling-fling. It's part of growing up. But if you're still a minor and nakita nyo yung inyong boyfriend naman matanda na yung jowa mo? Ilang taon? 18. 18.
O sa hustong gulang na siya, ikaw minor de edad, nagko-construction. Kailangan pag-iingatan natin ang ating sarili, lalo na kung tayo ay babae. May konting kilya ang pamahalaan sa pangangalaga, pagtingin at pagpapalaga ng inyong pamahalaang lungsod. Babae na kayo, minor de edad pa kayo. Ako naman, gusto ko lang kayo i-update kasi gusto kong makita ninyo na ang mga magulang na mga ngailangan ng tulong sa ganitong klaseng sitwasyon at maaaring iba pang sitwasyon na involve ang mga minor de edad, ay huwag kayong mag-atubili na lumapit sa ating direktor na si Jay De La Puente at 10 ng ating mga empleyado sa MDSW. Kami naman po itutugon. At in fact, even sa pulis natin sa City Hall o yung SMART, meron tayong women's desk, meron tayong pulis para partikular na bigyan ng konting diin yung ating mga minor de edad sa lungsod ng Maynila. Then, again, kapag ang ating mga barangayan ay ipinagmamalasakit din ang kanilang mga nasasakupan, now, katulad itong nangyayari na itong broadcast na ito, matagumpay na naililigtas at napapangalagaan yung ating mga supling na minor pa. Yung jowa na paila ng kaso. Yes sir, napailan po sa Taguig ng Taguig. Yun ang update, no? Kayo naman, yung mga nasa hustong gulang, okay naman yan, no? Hindi ko naman pinagbabawal o pinagkakait sa inyo magkaroon kayo ng partner in life o mapapangasal. Pero kung alam nyo minor de edad, huwag ninyong kukunin ang mga bata sa poder ng kanilang mga Kaya tinawag yan na minor. Kaya kailangan mag-iingat tayo, mga nanay, mga tatay na nanonood. Pagamat yung ibang mga kabataan ngayon talagang huhumaling sa social media, nakakakuha ng inspirasyon sa mga iba't ibang mga influencer, pero hindi ibig sabihin na yun ay laging tama. Sa mga bata, huwag kayong masyadong magpadalos-dalos kasi ang mga magulang nyo nag-aalala. Pero yun yung 1 buwan ito. Di 1 buwan kang di nakatulog na maayos. Araw-araw. Natulog naman, pero po, 1 oras lang, pumaya, gising naman ulit. Kaya Naiisip nahanap yung ko anak po ko. siya, tara kung nasaan po siya. Hirap talaga. Yung kapanatagan ng isang magulang kapag napapawalay sa kanya yung kanyang mga anak. Tandaan nyo mga bata, yung mga nanay natin, binuwat tayo ng 9 na buwan sa sinapupunan. Sadya ng ating mga lahat ng hirap, pagod. Isa nagkakasakit pa. To the point, sometimes, mga nanay natin, nadidisgrasya, mailuwan lang tayo sa mundong ibabaw. Huwag nyo masyadong iti-take for granted o parang ikinikipit balikat nyo na lamang yung pagmamahal sa inyo ng inyong mga magulang. Para bang baliwala na lang o para bang obligasyon ng magulang yan. Hindi po. Yes, obligasyon ng magulang pero hindi ibig sabihin tayo pagsasawalang bahala na natin yung kanilang care, payo at guidance. Ulitin ko lagi, katulad yun nangyari nakaraang linggo, di ba? Walang sino mang magulang na sa katinuan ng kanyang pag-iisip na matitiis ang kanyang anak. Yan ang katotohanan ng kaya sana ikaw ulit. Ang konti na lang O 3 years na lang. Kayo nasa hustong gulang na. Kayo makapagpapasya na para sa iyong sarili. Pero hindi nga dahil tayo nasa hustong gulang sisikuhin na lang natin yung mga nanay at tatay natin.
Sila, siyempre, iisipin yan yung kabutihan natin. Wala namang ibang iisipin. So, maraming salamat sa ating ulitin ko, no? Sa barangay 598, particular na Kagawad Sinaida Flores, Kagawad Marichu Sierra, at Kagawad Sherilyn Alejo. So, dapat ito itularan ng ating mga kabarangay sa buong Maynila. 896. Ito sila. Halika nga kayo. Nakita man lang kayo sa camera. In our own little way. Makilala naman ang kabutihan at kasipagan. Ito po yung mga kagawad natin. Thank you very much sa inyo. Pinagmalasakit ninyo yung bata. Bagamat isang buwan hindi nakatulog ang isang ina, at the end of the day, importante resulta. Kapiling na kayo. Nag-eskwela ka pa, Good. Eskwela ka. Pag umabot ka ng senior high, may allowance ka na sa akin. No, kasi may allowance sa akin ng senior high. Mag-aral ka sa UDM, libre. Mag-aral ka sa PLM, libre. Ano ba ang gusto mo paglaki mo? Ang naiisip mo? Anong kurso ang iniisip mo sana? Ha? Kung ano na lang po yung mga Paano maabot mo? O maabot mo ang buwan. Huwag kang magtitipid sa pangarap. Katulad ng kasabihan ng isang Ingles. I don't know kung tama ako Aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars. Nandun ka pa rin sa itaas. Kung magtitipid mangarap, yun ang walang bayad. Sagad-sagarin mo. Kaya lamang, ang pangarap hindi nakukuha at nakakamit sa hila-hilata. Pag puro hilata ginawa mo, anong ulam? Atay. Ano ba yun? Yung kinining bibel? Yung anong ulam? Shoutout sa mga kabataan dyan. sa mga kabataan dyan. Ayun, oo. Hindi, alam mo, yung mga TikTok, Facebook, okay naman yan. Hindi ko nagiging masama lang yan pag masama ang dati. Kaya sa ating mga kagawad, thank you sa inyo. Lalo na to, senior citizen. Diba? Talaga, bili mo, hindi nyo naman kamag-anak yan, pinagmalasan. Kaya yan ang resulta. So, everything ends well, and I hope sa mga bata na nanonood ngayon, sa mga nanay nanonood, tatay nanonood, ito'y medyo papantayan natin yung ating mga minor de edad na anak. Sa mga may edad naman, kayo naman, kantayin na lang kayo. Ito, 15. 15 ka, no? O 3 taon na lang hihintayin nyo kung talagang para kayo sa isa't isa O, di ba? Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. O. Daming hugot ngayon, ha? Hindi. Pinagtagpo pero di pinayagan. Hindi. Ito, pinagtagpo, pero hindi pa pwede. O, di ba? Walang gobyernong aawat sa inyo, walang magulang aawat. Ang magulang lagi yan mag-aabiso, magpapayo, magpapaalala. Pero pag nasa ustong gulang na kayo, kayo na yan. Kaya pag nagkakasal ako, di ba? Kayo ba'y siguradong tunay na nagmamahala? Tapos pinaalala ko yung mga obligasyon ng bawat isa. Pero pag bata, enjoy your youth. Ang sarap maging kabataan. Bre mo tatanungin mo pagpasok mo sa bahay, Nay, anong ulam? Yun lang, pasok ka sa eskwela, mag-aral ka mabuti. But Jay, Yes, sir. Director Jay, please extend my gratitude to our employees. Yes. Nagsisikap, maligtas. Meron pa po tayong kwento dyan. Mas lalo lang sensitibo. Ito po yung isang bata na ipinost sa TikTok. I think about that. The way I look at it, it's about 7-8 years old. Yung pala yung 12 years old. Kaya ko lang nalaman 12 years old na kasi umakto po ang syudad ng Maynila. Ito po yung nasa TikTok tong batang ito at may isang nagmalasakit na ipinost sa TikTok para sa katayuan ng bata sa kalsada na pinakikialaman ng mga
nakalipandas na sinong individual yun. No? And nung nakarating sa akin, dahil itinag ako, pinorward ko kagad kay Jay, and only to find out, hindi ko na lang babanggitin yung bayan, ano? Pero it is in Southern Luzon. Southern Luzon. Immediately, si Jay at ang team ng Manila Social Welfare sumugod doon sa lugar na yon, sa Southern Luzon. Nakuha natin yung bata na yon sa kalsada at naibigay sa DSW. Yes, yan, DSW. Doong region na yon. Region na yun. Hindi ko na lang babanggitin kasi talagang napaka-sensitibo po. Pero alam niyo kung may nanonood dyan ngayon, alam yon dahil nag-viral yun. Gusto ko lang mala na hindi siya sa Maynila. Pero ganun pa man, bilang pakikipagkapwa-tao katulad ng ginawa ng 3 kagawad na ito, although meron silang obligasyon sa barangayan, but they went out of their way to inform the city government through social welfare na tulungan yung magulang na 1 buwan nang hindi mapagkakatulog, pero ngayon pasaya ako magkasama na kayo. Salamat sa Diyos. O mag-iingat ka. Aral ka na lang, ha? Eskwela na lang. Sige. Muli po mga kababayan, kung kayo'y sa tingin ninyo nangangailangan ng tulong ng ating mga social welfare at ang city government, huwag po kayo mahihiya. Ito pong direktor natin. Mana-mana lang yan. Hindi rin natutulog po ito. Hanggang madaling araw, may report ako na ako po. Ito po yung kachat ko. Hanggang madaling araw. Masipag po ito at ang aming mga empleyado, hopefully kami maging bahagi and we'll be happy to be of service to each and every one of you. Maraming salamat at magandang gabi po. Happy dinner. Enjoy your dinner with your family at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like